Mahigit 50 milyong pisong halaga ng shabu ang nabistong nakasilid at nakatago sa naharang na balikbayan box mula Thailand. At nakatutok si June Veneracion, exclusive. Matapos isalang sa X-ray inspection ang shipment na ito mula Thailand, gumamit na ng sniffer dog. Kinalamot ng aso ang isang balikbayan box. Indikasyon raw na posibleng merong droga sa loob. Mga electric fan at water heater ang laman ng kahon. Pero nakatago pala sa loob ng mga ito ang mga binalot na droga na positibong shabu ng suriin ng Philippine Drug Enforcement Agency. Through profiling po ng aming intelligence group, minabuti po namin nabuksan yung container just to check. Tinatayang 8 kilo ng shabu ang nakumpiska na nasa mahigit 56 million pesos ang street value. Dumating ang shipment sa Manila International Container Port noong April 7. Hindi idineklarang balikbayan box ang laman, kundi mga household items, sapatos at mga piyesa ng motorsiklo mula Thailand. Meron na po kagad tayo nakuha ang initial raw intel information na meron na po mga illegal drugs na manggagaling po sa Thailand. Kaya sunod-sunod na po ang ating ginawang pag-profile sa ating mga shipments na dumarating, lalong-lalo na po yung mga balikbayan boxes. Iniimbestigahan kung sino ang nagpadala nito sa Thailand at sino ang tatanggap dapat sa Pilipinas. Pananagutin din ang importer ng shipment. Definitely po, masususpend po yung importer po of record. The case records will also be referred to the Bureau Action Team Against Smuggling for the proper case build-up and prosecution naman po ng mga tao behind. At dahil hindi na bago ang ganitong insidente, paalala ng customs, magpadala lang sa mga accredited na forwarder para masiguro ang lehitimo at mabilis na pagproseso sa mga balikbayan box. Batay sa intelligence information ng Customs Intelligence and Investigation Service, may mga shipment pa ng droga ang posibleng ipuslit papasok ng Pilipinas gamit ang mga balikbayan box. Kaya ang mga customs personnel sa mga pantalan, lagi raw nakaalerto. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Naghahanda ang Justice Department ng briefer para sa Pangulo sa mga posibleng senaryo kung mag-issue ang ICC ng warrant kaugnay sa Duterte drug war. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte muling bumanat sa ICC sa isang rally kahapon na nagkaroon pa ng aberya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dumaguete City, Negros Oriental para sa isang peace rally sa Freedom Park ng syudad. Sabi niya, may permit mula sa LGU ang pagtitipon pero bigla umanong nakansela ang permit. Ang Freedom Park, binarikadahan ng mga malalaking dump truck at traktora. Hirit ni Duterte, may kinalaman umano sa pagkakansela ng permit ang Malacanang. Nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit. Binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Galing ito ng Malacanang. Dahil sa Bustos, Bulacan, ganun rin ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit. Binawi. Natuloy pa rin naman ang rally dahil sabi ng kampo ni Duterte, hindi raw kailangan ng permit sa Freedom Park. Aminado naman ang mayor ng Dumaguete City na kinansela nila ang permit ng peace rally pero wala raw kinalaman ng Malacanang dito. Paglilinaw ng mayor, Abril pa kumuha ng permit ang isang pastor para sa isang prayer rally na gagawin ng May 7 sa Pantawan People's Park. Pero nagulat daw siya nang sumulat ang isa pang pastor na may mga VIP na darating kabilang si Duterte. Sa sulat na natanggap noong May 3, humingi pa umano ang grupo ng mga portalet at crowd control police at iba pang pangangailangan para sa naturang prayer rally. Matapos daw konsultahin ng mayor ang pulisya, napagdesisyonan ng LGU na gahol na sa panahon para sa ganun kalaking event. Ang sagot umano ng organizer, tuloy ang rally at maghahanap sila ng ibang venue. Ito raw ang dahilan para piliin ang Freedom Park na pag-aari ng LGU. Sa city police pa lang, short man na tayo. Especially pag merong mga national officials. Hindi kaya ng hindi
kung maraming tao ini-expect, dapat may reinforcement. Natuloy sila, maybe that was the second best option. And then I appreciate the participants for conducting the rally peacefully. Hininga namin ang reaksyon ng Malacanang pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa pagtitipon, bumanat muli si Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Kamakailan, sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na may impormasyon siyang maaaring ibaba ang warrant laban kina Duterte sa June. Pero sabi ng Justice Department, wala pa silang natanggap na ganitong impormasyon sa ngayon. Gayunman, naghahanda raw sila ng briefer para sa Pangulo kung saan tatalakayin ang lahat na maaring mangyari kaugnay nito. The department is now preparing a legal briefer for the President, which will describe to him yung mga options na available sa kanya, no? In relation to any arrest warrants by the ICC. Matatanda ang dating sinabi ng Pangulo na hindi dapat ipatupad ng pamahalaan ang warrant of arrest mula sa ICC. Kasi aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ang ICC ay posible namang mag-iba. So it will have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. So from the legalities, yung possible re-entry natin into the Rome Statute, all of these were already indicated there to begin with. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! All is well and better na para kay Pulang Araw star David Licauco matapos ang kanyang successful sleep apnea procedure. May mga naramdaman na kaya siyang pagbabago? Makichika kay Aubrey Carampel. Mas maginhawa na ang pakiramdam ngayon ni David Licauco matapos sumailalim sa procedure para sa kanyang sleep apnea. Ilang taon nang iniinda ni David ang sleeping disorder na ito kung saan ilang ulit na tumitigil ang kanyang paghinga ng may 30 segundo habang siya ay natutulog. Usually sa umaga talagang wala ako sa mood. And then hirap ako huminga pagkagising ko. So it takes a while for me talaga to warm up. But today, parang, uy, wow, ito pala yung feeling ng maayos yung tulog. Noong Lunes lang ginawa ang procedure na tinatawag na radio frequency ablation o RFA na tumagal lamang daw ng 30 minutes. Ramdam na raw ni David ang epekto nito at nakapagtrabaho na kinabukasan. Based on last night, I think it was really helpful. What they did was parang kinonterize nila yung other part of my nose kasi my nose has a blockage. So yung airway ko hindi siya nakakadaan. Kapag natulog ako, nag-close siya. May iba pa raw na procedure siyang kailangang gawin na para naman sa kanyang lalamunan para mas ma-achieve ang flawless sleep. Masaya raw si David na unti-unti ay nakakaramdam na siya ng ginhawa sa pagtulog na aminado siyang nakaapekto sa kanyang pamumuhay. Feeling ko hindi lang din naman sa trabaho na-affect eh. Also like pakikitungo ko sa mga tao since bad mood nga ako sa umaga, even sa afternoon. So, ayun, pasensya na kung medyo minsan mukha akong wala sa mood. But I'm getting there, I'm getting better, I'm improving. So sa ngayon, excited na rin si David sa pagbibidahang Kapuso biggest family drama of 2024, Ang Pulang Araw. Napasabak na siya sa drama at action scenes sa kanyang pagganap bilang Japanese soldier na si Hiroshi. Kaya grateful din ako na nagawa ko yung maging sino ko man kasi in a way medyo nakakatulong siya with my action scenes here sa Pulang Araw. So ayun, nakakatuwa lang dahil nabigyan ako ng ganitong klase kabigat na role. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tomorrow is D-Day mga kapuso. Humanda sa pasabog, hatid ng isang dedicated actor na talaga namang destined to be a kapuso. Ang kanyang next chapter malalaman na natin, kaya tumutok bukas at 10:30 a.m. sa live stream ng GMA Network, Facebook, YouTube, and TikTok accounts. Mga kapuso, bukod sa init, maging handa rin sa nagbabadyang sama ng panahon na posibleng mabuo
sa mga susunod na araw. Iyan ang kumpol ng mga ulap o cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may southeast ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, may tsansa itong mabuo bilang low pressure area at posible ring pumasok sa PAR. Bukod dyan, maaaring lumakas at maging bagyo rin yan habang papalapit sa bansa, pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy nating imo-monitor. Sa ngayon, wala pang epekto ang cloud cluster pero dalawang weather systems ang iiral, ang frontal systems at easterlies. Easterlies ang dahilan ng napakainit pa rin panahon sa maraming lugar sa bansa. Kanina, nakapagtala ng 48 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at Rojas Capiz. Sa heat index ng forecast ng Pag-asa, sa Dagupan ulit posibleng pinakamainit bukas kasama ang Virac, Catanduanes at Rojas Capiz sa 45 degrees Celsius. 43 at 44 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Palawan, Ilocos Norte, La Union, Iloilo at Eastern Samar. 14 na lugar din sa bansa ang nasa danger level at posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius heat index. Sa kabila niyan, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Quezon, Mimaropa at Western Visayas. Sa hapon, mas darami ang posibleng ulanin kasamang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Leyte at Samar Provinces, Bohol, pati ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Bandang hapon din inaasahang tataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Nauwi sa Rambol ang inuman ng dalawang grupo ng mga kabataan sa Cebu City. Nahulikan pa ang suntukan, tadyakan at hampasan nila ng mga plastik na upuan. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo sa sumbong ng kasamang babae ng isang grupo na sinundan daw siya ng umunoy lasing na lalaki mula sa kabilang grupo. Pero nang sitahin daw ito ng mga kasamahan ng babae, bigla na lang daw siya nanuntok. Dito na raw nagkagulo. Agad namang rumesponde ang mga pulis, kaya natigil ang rambol. Nagkaayos din kalaunan ang dalawang panig. Inalis muna sa pwesto ang 7 tauhan ng Bureau of Corrections kaugnay ng inireklamong body search na ginawa sa dalawang asawa ng PDL sa Bilibid, Kamakailan. Ayon po sa Bucor, yan ay para bigyang daan ang investigasyon na inuutos ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Aalamin daw kung paano isinagawa ng mga officer ang strip search at kung may nilabag silang protocol. Ang Commission on Human Rights naman lubhang ikinababahala ang napaulat na strip search. Nagkakasana sila ng kanilang sariling investigasyon. Kinikilala raw nila ang kahalagahan ng maximum security inspection para tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa mga kulungan. Pero dapat respetuhin ang dignidad, privacy at karapatan ng mga individual sa pagsasagawa niyan. Ayon naman kay Katapang, manual ang isinasagawang strip search sa Bilibid dahil sa kawalan ng body scanners. Makalat na raw sila ng pondo para makabili nito. May mga ruta pa ring walang consolidated jeepney. Isang linggo matapos ang deadline para riyan. Sa ilang ruta, hirap pa ring makasakay ng jeepney ang ilang pasahero. Nakatutok si Oscar Oida. Halatang inip na sa paghihintay ng jeep na masasakyan ang commuter na si Shing nang makita namin sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dati po kasi parang mas mabilis pong makasakay kasi mas marami pong pumapasadang jeepney. Para naman sa ilan. Well, ganun pa rin. Mahirap pa rin po sumakay ng jeep. Hindi pa rin nagbago. Pero para sa jeepney driver na si Jordan na may biyaheng Quezon City Hall patungong San Mateo, tila naging pahirapan naman daw ang makapuno. Dumami raw kasi ang kaagaw nila sa pasahero. Meron na kasi biyahe Montalban dito na diretso. Ay yung galing Cubao na biyahe, papuntalban, doon na po sumasakay. Yung mga bagong unit ngayon. Ayon sa LTFRB, aabot daw sa mahigit 160,000 o 81% ng mga jeep sa bansa ang napakonsolidate. Sapat na bilang daw ito para maserbisyohan ng mga pasahero sa bansa. Bagamat may ilang mga ruta raw talaga sa Metro Manila na walang nagpa-consolidate tulad ng ilan sa Pasig at Commonwealth Avenue. Pero nasolusyonan na raw nila ito. We address that by requiring or by requesting yung mga mahahaba ang ruta ng mga 10 kilometers na dinadaanan yung mga shorter routes na sila yung mag-take over doon sa passengers. Pag talagang walang dumadaan, we issue what we call special permit. And normally we get the jeeps from the
neighboring routes kung saan katabi noong walang nag-consolidate. Bagamat may tuturing na umanong mga kolorum, ang mga jeep na di na ipakonsolidate, hindi pa naman daw ito agad-agad nahuhulihin. Kasi ho ito nasa Public Service Act. Bagamat sila po ay kolorum na under the law, may proseso pa po yan bago mo sila totaling ma-declare na kolorum. Nagsimula na umunong magpadala ng show cause order ang LTFRB sa mga ito para pagpaliwanagin. Bibigyan sila ng 5 araw para tumugon. Matapos ito, tsaka lang sila mababawian ng prangkisa. Maaari daw magsimula ang hulihan sa 3 o 4 na linggo ng Mayo. Sa ngayon po, nagpa-flag down na po yung mga LTO, MMDA, tsaka PNP ng mga kolorum ho. But those kolorum na hindi ho nag-consolidate, hindi pa ho totaling hinuhuli. Pinapaalalahanan na lang muna na hanggang maaari huwag nang bumiyahe. Dahil mabigat po ang penalty pag nahuli ka po na walang prangkisa. 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos po yung penalty sa sasakyan po na na-impound. Matapos ang consolidation, may 2 hanggang 3 taon pa na pwede gamitin ang traditional jeepney basta roadworthy pa ayon sa LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Nakapagtala ng mahinang phreatic eruption sa Bulkang Taal kaninang umaga. Sa tala ng PHIVOLCS, umabot sa 2,000 metro ang taas ng ibinuga nitong plumes o puting usok. Nitong Lunes lang, mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Ang phreatic activity ng Bulkang Taal ay posibleng dulot umano ng patuloy na pagbuga nito ng mainit na volcanic gases at posibleng masundan pa. Nananatili naman ang Taal Volcano sa Alert Level 1. Patuloy na inaalerto ang mga nakatira malapit sa bulkan at mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Pinaghahandaan na ng DepEd ang mga hakbang para hindi makompromiso ang mga aralin kahit bawasan pa ang araw ng pasok sa school year 2024-2025. At may paalala rin ng DepEd kaugnay ng mga nalalapit na graduation at moving up ceremony. Nakatutok si Van Mayrina. Sa loob lamang ng ilang linggo, magaganap na ang mga moving up at graduation ceremony sa iba't ibang mga paaralan. Paalala ng DepEd, gawing simple pero makabuluhan ang mga seremonya. Mahigpit ay pinagbabawal ng DepEd na pangolekta ng anumang graduation fee sa mga public school. Iwas na rin sa magarmong selebrasyon at mga graduation attire sa public school sa gagastusan pa ng mga magulang. At dahil mainit pa rin ang panahon, as much as possible, kapag merong available space, they should do it indoors at kailangan mag-adjust sila ng kanilang mga schedule. Dito sa gymnasium ng Victorino Mapa High School sa Maynila, kung saan isasagawa ang kanilang moving up ceremony sa May 29, tagusan ng hangin at may malalaking electric fan. 800 estudyante ang magmo-moving up at tig-1 bisita lang ang papayagang kasama nila. Pero kung titindi pa ang init, pwede nilang ikasama parehong diskarte nung pandemya. Plan B is online if there will be a danger level of heat index. Mas malamang po ngayon ang face-to-face because according to news that the worst heat index is over. Dahil madalas na nakakansilang face-to-face classes kapag sobrang init, nais madali ng DepEd ang pagbabalik na pasukan sa Hunyo sa susunod na taon para bakasyon na ng Marso. Sa taong ito, 2 buwan pa rin ang bakasyon dahil July 29 ang pasukan. Ang school days ang mababawasan mula sa dating 180 days, 165 days lang para sa school year 2024-2025. Because of the shortening of the school year, shorten yung contact dates natin sa mga mag-aaral, then we will have to cope with the possible non-covering of some competencies. So yan ngayon yung prepare ng ating curriculum and teaching strand to make sure na hindi madadagdagan o magkakaroon pa ng additional learning loss. Reduce po yung mga competencies na dapat nilang matutunan. But fortunately, we can have some kind of remediation during the summer or during the end of school year break. Hindi naman nag-aalala mga nakausap naming magulang sa mababawas sa school days dahil sa pagbabalik ng pasukan sa Hunyo.
Tulad lang din ng mga nangyari ngayon dahil sa heat index ay nabawasan ng araw ng pasukan na mababawi din naman. Okay lang naman po for as long as makakaroon tayo ng mga plan B sa mga natin para hindi mahuhuli pa rin yung mga students when it comes to academic. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dahil sa kabi-kabilang forest fire, apektado na po ang kabuhayan ng ilang residente sa Benguet. Doon po naghatid ng tulong ang inyong GMA Kapuso Foundation. Tuwing tag-init, dinarayo ng mga turista ang Mount Ulap sa Itogon, Benguet dahil sa magandang tanawin at malamig na klima roon. Pero pansamantala itong pinasara matapos maapektuhan ng forest fire ang trail sa barangay Ampucaw. Iniimbestigahan pa ang naging sanhi ng sunog. Sa sitio Santa Fe, April 19, 2 o'clock na nagsimula. Yung mga natirang kahoy na nahulog, yun na lumawak na yung mga naapektuhan sa sunog. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga tour guide doon gaya ni Arturo. Kasi yung pagtutour guide ngayon, wala na. Kasi nasunog itong Mount Ulap. 1,000 hanggang 2,000 piso pa sana ang kita niya kada linggo. Kapag mahina ang kita bilang tour guide, nagtatanim naman ng gulay si Arturo. Pero problema naman ang tubig dahil sa tindi ng init. Mag-garden. Kasi kung mag-garden ka naman ngayon dito, wala naman ulan. Tagal na walang ulan. Kaya walang pandilig. Walang pagkukuha ng mga tubig. Laking pasasalamat na lang ni Arturo dahil muling nagbukas ang Mount Ulap nitong Lunes. Sa pagpapatuloy ng ating Operation Bayanihan, naghatid din tayo ng food packs at hygiene kits sa 4,000 residente na naapektuhan ng tagtuyot sa bayan ng Tuba, Tublay at Itogon sa Benguet. Affected pa yung mga ibang farmers kasi doon nga sila kumukuha ng water supply. And then pag merong forest fire, kasi ang ginagamit nila hoses, yung black na hose na yun, yung plastic, madaling masunog yun. Masaya po, ma'am. Kasi may mabuting pusong pumunta sa amin na magbigay ng tulong. Sa nais makiisa sa aming mga proyekto, maaaring magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card.